Yo! Kumusta? Si Floyd to ng Aspect Technology. At yun, start tayo sa ating basic tutorial. Ulit, so dati nagtry ako Arduino Uno. So ngayon try natin STM32 naman. So kadalasan kasi walang pumapansin sa STM32 natin. So quick comparison dun sa ating Arduino Uno versus STM32 kahit mega yan. Okay, joke lang. So ang ating STM32 is meron siyang dumaan tayo sa Arduino Uno kasi yun yung pinakakilala natin. So ang ating Arduino Uno basic lang is meron siyang 16 megahertz. Okay, yun yung clock speed niya. Okay, meron siyang ADC na ang resolution is 10 bits resolution. At meron siya ditong, sabi dito na meron siyang 2 KB ng ating RAM. Okay? Tapos yung kanyang flash memory kung saan doon na-install yung mga bootloader natin, yung mga mismong program natin doon sa flash memory natin is meron siyang 32 kilobytes or KB. Okay? So we have 16-bit, yung bilis niya. Yung logic niya, voltage niya is 5 volts and meron siyang flash memory na 32 kilobytes at meron siyang RAM na 2 kilobytes. And yung ADC niya is 10 bits. Kung ano man yun, tsaka natin pag-usapan yung mga ADC na yan. Pero doon man sa basic na yung clock speed or yung speed. Parang ganito yon. Sa computer is parang ilang ba yan? 2 GHz ba yan? 3 GHz or 5 GHz turbo, mga ganon. So, yun yung clock speed. Okay, while sa ating STM32 na hindi na natin masyadong pinapansin is meron siyang 72 megahertz. Ganong kabilis. Ilang 4 times, I don't know, 5 times na sobrang bilis niya compare sa ating Arduino Uno or Nano or kahit mega pa yan. Okay, in terms of speed, logic voltage niya is 3.3 volts. Mababa nga lang sa 5 volts, not common. Pero common din naman siya, pero not common talaga siya in comparison to 5 volts. And yung kanyang flash memory usually nasa 64 kilobytes. Okay? So meron siyang 64 kilobytes na flash memory, compare mo dun sa 32 twice. Or meron pa nga dyan na pag high volume like C8, STM32 F01, F103 C8, yung high volume, meron siyang 128 kilobytes of flash memory. Okay? Doon naman tayo sa RAM. Okay? Tawag doon SRAM sa Arduino or sa mga microcontroller architecture, SRAM. Sa Arduino natin is we have 2 kilobytes of RAM or SRAM. While sa ating STM32 is meron siyang 20 kilobytes. Ano ibig sabihin ng SRAM? Yung SRAM, ito yung nag-hold ng temporary memory. Like for example, meron ka dong counter, int is equals to 0, tapos int plus plus plus. So, nag-i-increment siya. So, ang nag-hold ng temporary memory nun is yung ating SRAM or RAM. Okay? So, kaya lang nang i-hold ng ating Arduino is 2 kilobytes, malaki na rin. Pero, compare mo naman sa 20 kilobytes, mas malaki or mas marami siyang i-hold na temporary data or memory. Alright? So, bakit hindi ginagamit ng STM32? Kulang sa community. Yan yung problema niya. Sa Arduino, you can get more as much as you want. Like, mga libraries nandyan. Well-established yung ating Arduino Uno, Arduino Mega in comparison to sa STM32 natin. Kaya nandito ako. Kaya nandito tayo para gumawa din ng library para mas magamit natin yung mas malakas na microcontroller in terms sa mga project natin. At meron din akong parang bootcamp na gagawin. Hindi naman yung pupunta kayo dito. I mean, dito din sa online na, instead of Arduino IDE, wala tayong full control kung ano man yung ginagawa doon. At pag in-upload mo yon, nandun na lahat. Kasama na lahat. So, sa ating ST
our ST Cube IDE is kung ano lang yung program mo, yun lang yung pa-flash niya. At meron tayong mga full control sa mga register natin, sa mga clock, watchdog, yung mga ganon. So, pwede natin gan. Actually, pang-firmware na siya. More on like professional firmware na siya. And compare naman sa ating Arduino IDE, yes, past prototyping yung ating Arduino IDE. Alam natin yan. So, kung may mga project kayo, kung project maker ka, tapos mabilisan na prototype, hindi mo kailangan gumawa ng product, well, kahit ako, Arduino IDE yung pipiliin ko. But, kung kagawa ka ng product at kailangan mo ng stable, durable na firmware, then go ahead and choose ST Cube IDE, kung saan pwede ka mag bare metal programming or HAL programming, it's up to you. Pero mas robust yun compare sa Arduino IDE. Hindi ko sinasabi na pangit ang Arduino IDE. Okay? So, meron lang talaga mga IDE na mas malakas to its own domain. Okay? So, may sari-sarili silang kingdom kung saan dun sila hari. Alright? So, wag nyo i-mislead. Okay? So, ngayon, basic ng ating Arduino IDE. Arduino IDE using STM32. Open nyo lang yung ating Arduino IDE. So, ang una nyong gagawin, bata dito kasi. So, ang una nyong gagawin, open nyo yung Arduino IDE and then install natin yung program or yung isang bootloader niya para ma-program natin yung ating STM32 sa ating Arduino IDE. Alright? So, dati, kailangan natin mag-download, i-include sa preferences yung JSON file, then download. Pero ngayon sa mga version 2 ng ating Arduino IDE, hindi mo na kailangan gawin yan. Pinutin mo lang tong board manager. Pag pinindot mo yan, search mo lang STM32 and boom, andyan na. So, eto, install niya lang. Na-install na sa akin. Install niya lang, tapos hintayin yung matapos yung installation. Pag na-install nyo na yan, well, okay na tayo doon. Okay? So, punta kayo sa tool, select yung board. Okay? So, may makikita kayo dapat dito na STM32 MCU or microcontroller unit base board. So, dito, lagi nyong pipiliin yung gawa ng ating STM or yung ating ST microelectronics. Yun yung pipiliin nyo, ha. Pero yun lang naman yung nalabas dalawa. So anyway, so piliin nyo agad sa tools. Set up muna tayo ng tools. Then, STM32. Then, yan. Tapos, comport. Later, pag sinasaktan natin yung ating STM32, gamit yung ating FTDI. Kung paano yun, later ituturo sa inyo. So, dito, piliin natin yung ating board. Okay? Dalawa lang naman like for example, this one. So, eto is tinatawag tong blue pill kasi blue di ba? So, kulay blue. Blue pill siya. Pero, ang pinakamahalaga dyan, anong series niya? Anong family niya? So, ang family niya is STM32F1. Okay? Meron dyan mga F4, F8. So, pag F8 or STM8, ito, piliin. Ito, i-download nyo rin to. Mas malalakas na board yon. Actually, pang mga flight controller na yon, yung mga pang PID na pang malupitan. But anyway, nasa basic pa lang naman tayo. So, choose F1 series. Pindutin mo lang yan, tapos yan, may mga series yan. Piliin nyo lang F1 series. STM32 F1 series. And after that, magkakaroon tayo dito ng board part number. So, piliin nyo lang dito. So, kung naka C8 kayo, piliin nyo yung C8. Kasi pag pinili nyo yung C8, tapos naka C6 kayo, hindi gagana yung ating STM32. Hindi nyo yung ma-uploadan. So, piliin nyo yung ating blue pill na C6. Okay, kung C6 yung nabili nyo, may kita nyo naman yan dito sa pinaka microcontroller niya. Eto mismo. May kita nyo yan, yun, dyan. Okay, gamitan nyo lang magnifying glass. Or, kung malinaw pa yung mata nyo, then go ahead and ano yan. Piliin nyo. So, ayun. Gaya na sabi ko, low volume lang to. Pero pag bumili kayo ng C8, then mayroon yung mga medium volume. Like, meron tayong 128 kilobytes of, ano yan, SRAM ba yan? Plus memory. Okay, so select that. Yan. And after that, dun tayo sa probe niya. So, ang probe na ginamit natin, depende kung meron kayong
katulad nito, I have this ST-Link, yan. And I have also FTDI. Ayan. So, meron akong FTDI. So, it's up to you kung anong available na meron kayo. Pero, ang kailangan nyo, ang to make it simple, so gumamit ako ng, what do you call this, FTDI. So, if you have that, then later, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect. Alright? So, yeah. So, after that, sa serial support natin, generic lang na serial. Or kung, kaya nasabi ko, kung may STM kayo, then piliin nyo to. SWD. Sorry. So, ayan. So, for now, serial muna yung probing natin. Alright? So, upload method, serial, tapos USB support, yan, none lang. And then, sa UART natin, so go ahead and select yung ating enable generic serial para meron tayong serial monitor. Alright, and the rest is leave it default na lang. So, i-default nyo lang yan. So, sa debug, none. So, ayan lang naman. Alright? So, yeah. Start tayo sa pagpapagana ng ating STM32. Ang sabi nga dati ng prof ko is, pag napablink mo na yung LED, then nalaman mo na yung kalahati ng programming sa specific na microcontroller na which is true naman. So, pag nasa STM Cube ka, or STM IDE, STM Cube IDE ka, well, yung configuration nun is masyadong mahirap. Well, sa programming, mas madali pa nga mag-program kaysa mag-configure ng template na gagamitin mo. But anyway, tsaka natin pag-uusapan yan. Okay? So, dito is kailangan natin yung pin number. Alright? So, iba yung pin number, how we declare sa Arduino board natin versus sa STM32 board natin. Sa Arduino pin, lagay na natin dyan 3. Okay? So, digital pin number 3 na yun. Pag analog naman, A3. O, di ba? So, madali. Dito kasi is meron tayong mga port na sinasabi. Okay? Yung DDR or yung directory direction na sinasabi. So, we have PA, PB, and PC. Alright? So, may kita nyo yan sa STM nyo, may nakalagay dyan A6, hindi analog 6. Well, yes, analog din naman. Capable yung A6 to read analog. But anyway, that is a port or DDR niya. Okay? Directory direction niya. Okay? So, we have B6, di ba? At meron din tayong, kung hindi nagkakamali, may C6 din ba to? O, wala sang C6. Alright. So, ayun. So, like for example, kung papaganahin natin yung built-in LED niya, connected yon sa PC6, PC13 or C13 dito sa ating board. Alright? So, hashtag, okay, define, okay, para mas maganda. And then, LED, pangalan. Okay, pwede mong gamitin int dito. Okay. Para astig, mas professional, we use define. Kasi hindi siya nagbabago. Alright, yung int, papasok pa kasi yun sa, parang sa RAM natin yun. So, eto kasi is, hindi na to, hindi mo na ma-change yan. While sa int, you can change it. Kung global, all sa buong file na to, ma-access mo siya at may change mo siya. So, define P6, P13. Okay? So, hindi mo nalalagyan ng semicolon yan. Okay? That's, ganyan sa define. So, you can do it in LED, tapos, equal, of course, kasi nga, gumagawa ka ng memory or storage sa SRAM mo or sa RAM mo, ang pangalan niya LED. So, i-storean mo siya ngayon kung anong value niya. So, pwede mo sabihin na PC13. And then, you put semicolon. Either way, it's okay lang.
Pero, yeah, kung gusto mong mag-conserve ng SRAM mo, then go ahead and use Define. Okay? Next. So, ngayon, dito tayo sa initialization natin. Ano ba sa pin 13, ano ba gagamitin mo sa pin 13? Yan by input or output. So, you can declare that using pin mode. Okay? So, yan. So, not unlike sa Cube IDE na kailangan pag-aralan yung register niyan. So, say it, ano ba isi-set mo? So, PC13, which is PC13 sa ating actual board, comma, then go ahead and put output. Yan. So, we're goods. So, try natin i-save. And isi-save ko sa aking C, tapos 2, tapos underscore LED, underscore number 1. Okay. Save. And yeah, so try to check lang natin, verify kung may mali tayo. So dito, dito nga tayo ilagay yan. Dito ka, dyan ka. Yan. So, yan. Hintay lang natin. So, habang naghihintay ako, mag-scroll lang muna. Yeah, so yun. Tapos na, wala tayong naging problema. So, now, try natin na magpailaw. Alright? So, alright. So, dito pala is PC13. So, may bago pa silang pangalan na LED. So, I just put LED dito. Alright, I'm sorry. Pero okay lang din naman yung PC13. Alright? So, we have PC13 and LED, yeah. Kasi sa loob ng LED, nandiyan yung sa loob niya is yung PC13 natin. Now, let's try to blink yung ating built-in LED ng ating STM32. So, we have digital. So, digital, right. Yan. Okay, so parang Arduino IDE lang din naman siya yung ano. Kasi, para siyang Arduino kung paano siya pinoprogram kasi nasa loob tayo ng Arduino IDE. So, hindi nagbabago yung programming style niya or yung syntax niya. So, put it LED, then high or 1 for turn it on the LED. Pero sa ating LED kasi dito, sa ating STM32, so naka-active low to. Yung configuration nito. Okay, so then put delay, open and close parentheses, curly bracket, open and close parentheses. Then I think tawag dito standard na delay is 1 seconds every cycle. So dito low naman siya. Yeah. So compile, wag natin compile, diretso na natin. Okay, so I need some... Okay, nasaksak ko na yung aking STM32 at saka may kailangan pa kayong software para mapagana nyo yan, yung FTDI na yan. Pero later dito sa video na to, ilalagay ko dito kung paano siya i-download, i-install. Alright? So, yeah. Tapos yung ano yung gagawin nyo para maboot nyo yung ating STM32. Okay? So... later na yun. So, moving forward, choose your board, then comfort 4. Okay? So, upload nyo yung code nyo, and let's see. So, eto yung aking STM32. Pag in-upload ko siya, then mag-e-error siya. So, wait lang natin. So, ayun. Nakikita nyo, nagbi-blink yung kulay green niya. So, if I make it mabilis, like 100 milliseconds, then bibilis siya. So, upload it. Ayun, key o error. So, sinadya ko yon para makita nyo na kailangan yung pindutin yung reset button every time na mag-upload kayo. Okay? So, pinapakita ko yung mga error na mga kailangan yung kunyari, along the way, meron kayong maanong error din. Ayun. Okay, so ito yung sa GitHub natin. So, instruction to. So, kung paano natin i-install. So, punta lang kayo sa GitHub ko. Ilalagay ko naman yung link. So, kailangan natin, punta kayo ng tools. So, dito sa tools, meron kayong makitang ST Programmer.
Ayan. So, pindutin nyo lang to, redirect kayo dun sa installation ng ating, for example, pindutin natin. So, ayan. So, wait nyo lang. Ayan. So, get software. Tapos, pindutin nyo lang yan. Tapos, yan. So, download nyo lang. So, after nyo ma-download, so, meron kayong, makikita nyo yung, sa download directories nyo, yung ating download temp. Tapos, instruct nyo lang yung ito. So, unzip nyo lang siya, 7-zip, tapos extract. So, after that, so, meron din kayong, makikita nyo yung nandito. So, STM32 Cube Programmer. So, pindutin nyo lang yan. Tapos, click nyo yan. Tapos, install. Yes, yes, yes lang. Para ka lang nakapagtalo sa girlfriend mo na wala kang magagawa kundi mag-yes ka na lang mag-yes. Alright? So, hanggang sa matapos. Kung gusto mo, mapapaayos kayo. Or, mapapaayos yung installation ng programmer mo. Okay? So, simple as that. Like, yan. So, after that, so, yeah. So, next natin is punta ulit natin yung sa GitHub. Yeah, so ito yung ating GitHub. Nandito na naman kasi ito eh. So, after none, so tapos na tayo sa programmer. Kailangan nyo yan para makapag-program kayo dun sa ating STM32. So, punta naman tayo sa FTDI. So, pindutin nyo lang yung FTDI, then yan. So, dito, so 3.3 to 3.3 ng ating STM32. Kasi ito kasi yung circuit diagram na to is for Cube IDE ng STM natin or ST Cube natin. So but anyway, 3.3 to 3.3, so dapat nakaselect yung ating FTDI. Meron kasing selector yan. So meron selector to, ito. So itong ano na to, ito. Select nyo lang sa 5B or 3.3. 3.3 select nyo. Tapos, yeah. And then, after that, yung BCC ng FTDI natin going to 3.3 ng ating STM32 para supplyan niya yung ating STM32. Tapos, yung GND going to the GND of ating STM32 and sundin nyo na lang din to. Okay? So, after that, yeah. Tapos, na-install nyo na yun. Then, doon naman tayo sa ating board. So, before kayo mag-program, so, default niya nakaganda. Ayan. So, ang kailangan mo lang dyan, may nakalagay naman dyan na yung dito sa part na to, 0, tapos 1. So, tapos, sa taas niya, may nakalagay dyan, boot 0, tapos boot 1. So, nakalagay dito naman, is kailangan, before kayo mag-program, kailangan yung boot 0 nyo, nilagay ko ba? So, after mag-program, so yung boot 0 nyo dapat naka 1. So, change nyo lang, yan. Tapos, pindot yung reset. Tapos, upload. After na ma-upload, and then, sundin nyo lang din to. Nakalagay dito. Ayan, i-connect to. Kung naka-STM kayo, well, fine. Pero, pag naka-FTDI kayo, so, ito yung susundin natin. So, boot 0, gagawin yung 0. Boot number 0, gawin yung 1. Tapos, pindutin nyo yung reset. Ito, pindutin ang reset ng STM32 nyo. Sa Arduino IDE, tamang board, tamang UART method, yung tinuro ko, then click upload. After na ma-upload, successful yung upload, ibalik sa 0. So, ibalik natin, papuntang 0 yung ating boot number 0. Then, pindot yung reset, then okay na. Tatakbo na yung ating program. So, yun. So, pag walang lumabas, nandito yung step by step kung paano siya ayusin. That's how you do. Okay. So, ayun lang. Thank you. So, nakikita nyo, bumilis yung kanyang blink. And that's it for the blink LED tsaka digital write output natin. Now, you have capable ka na magpalabas, buhayin yung relay, i-turn off yung relay and whatsoever. Yung motor mo, like for example, so yun. So, mga susunod natin na gagawin is yung ating analog out, input, reading ng ating input, reading ng in terms of digital, then reading ng ating analog and much more. And gagawa ako ng sarili nating library, like for example for LCD, servo motor, and other sensor na meron ako dito. And ipopost na ilalagay natin sa ating GitHub. And every time na you need powerful and faster microcontroller unit, then go ahead and use STM32 with the help of mga
library. Reason behind lang naman kung bakit di siya masyadong popular sa atin na Arduino based programming maker, it is because kulang nga tayo sa mga library. Nahihirapan tayong mag-integrate ng mga sensor dahil library kulang. Mahirap din naman talaga gumawa ng library ng mga sensor natin. Alright? Pero for now, is a good attempt na magkaroon ng sariling library sa atin na pwede nyo magamit kung kailangan nyo ng mga faster, mga malalakas na microcontroller. Like for example, F4, mga ganun. So, FPGA, wag yun. Mamamatay tayo. But anyway, yan muna for now. And once again, I'm Floyd from Spec Technology at magandang umaga sa atin lahat. Thank you.